Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy siyang nagpapala sa atin ng buhay at kalakasan. At dahil sa mga pagpapalang ito ay patuloy naming idinadalangin na sana po ay magamit natin ang kalakasang ito sa patuloy na pag-alam at pagsubaybay ng mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos ukol sa atin na mga tao na Kanyang nilikha. At ito ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin ngayon sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa ang ngayon po ay inihanda sa atin ng programang ito upang sa pamamagitan ng mga pagpapahayag ng banal na kalooban ng Diyos ay lubos pa nating makilala kung ano ang banal na kalooban ng Diyos tungkol sa atin na Kanyang mga nilikha. Halimbawa na lamang ay ang tinatawag na pag-unlad. Ang pag-unlad sa kabuhayan ay isang karaniwang pangarap ng tao. Pinakananais ito ng tao, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Subalit, aalamin natin paano nagiging kasang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos ang pag-unlad na natatamo ng bawat tao sa sanglibutang ito. Kung bakit? Sapagkat ang paksa ay nagsasabi ang pag-unlad na ninanais ng Diyos. Ito po ay hango sa isang talata sa banal na kasulatan mula sa Epistola ni Apostol Pablo sa kanyang Kolosas 2:19 sa Tagalog Popular Version. At para po pasimulan natin ang pag-aaral, ano po ang karaniwang pag-unlad, kapatid na Neraya, ang ninanais ng mga tao na maranasan sa kanilang buhay. Sa pagpapasimula po ng ating talakayan ay sasagutin ang unang ibinangong katanungan ng ating kapatid na Benhanan. At ang sagot po ay mababasa natin sa aklat ng Henesis. Ang kapitulo ay 39 at ang bersikulo po ay 5. Sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sangbahayan ni Potifar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan. Sa talatang ito ay maunawa natin ang isang mahalagang pangyayari sa sambahayan ni Potifar na kung saan ay isang kapitan na doon ay pansamantalang nanirahan ng isa sa lingkod ng Diyos na si Jose. At dahil sa pagtangkilik at pakikitungong maayos ni Potifar kay Jose, ay nakasumpong siya ng biyaya sa paningin ng Diyos. At ang bunga nun ay umunladan niya ang kaniyang kabuhayan. So kaya ito po ang noon pa man at maging sa ating panahon ay ninanais ng maraming tao na maranasan nila ang pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Sapagkat malaki po ang pagkakaiba ng buhay na hindi umuunlad. Sabihin yung mahirap na sitwasyon ng pamumuhay
sa buhay na ito. Kaya mas pinapangarap po at ninanais ng maraming tao na maranasan nila ang pag-unlad ng kanilang kabuhayan. At dahil dyan, marami pong mga tao ang gayon na lamang ang pagsisikap. Ang mga lalaki, kahit po ang mga asawang babae, ay nagtutulungan para po kumita ng sapat na salapi na isang paraan para maranasan nila ang pag-unlad sa kabuhayan. Kahit ang kanilang mga anak, kapag ka ang mag-asawa ay hindi lang nagtatrabaho, halimbawa nagtatayo po ng negosyo, at maaari ang kanilang mga anak ay hinihikayat din nila at sinasanay nilang sumuporta sa kanilang negosyo na pinagmumula ng kanilang income, na alam nila ang pagtutulungan ng mag-asawa, ng mga anak, ng buong pamilya ay nakakatulong ng malaki para yung ninanais nilang pag-unlad ay kanilang maranasan. Pero ang karaniwan po na alam lang ng taong kaunlaran, yung tungkol sa kabuhayan o yung tungkol sa mga material na bagay. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga paunang pagtuturong ito ay nagahayag sa atin ng isang katotohanan na likas sa tao na mangarap na ang kanyang kabuhayan ay dumating sa tinatawag na pag-unlad. Ayaw ng tao na habang buhay ay masadlak siya sa tinatawag na kagipitan o kahirapan sa buhay na ito. Kung kaya ang tao'y gagawin ang lahat, sukdo lang siya po ay magtiis, magsakripisyo, gumugol ng panahon at ng talento upang maabot lamang ang tinatawag na pangarap. Subalit, gaya po ng banggit ng kapatid na Neraya, ang pag-unlad na ito ay limitado lang sa kaisipan ng tao na pag-unlad sa material na bagay. Kapatid na Neraya, ano nga ang kadalasang nangyayari at nangyayari sa mga taong naabot nila at naranasan nila ang pag-unlad sa buhay? Balikan po natin ang isang kaganapan sa mga unang tao na nangarap po na umunlad at naabot nila ang kaunlaran sa buhay. Ang kadalasang nangyayari, mababasa natin sa Deuteronomio. Ang kapitulo po ay 32 at ang versikulo ay 15. Sasalin pa rin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ngunit nang sila'y mabusog, umunlad ang buhay. Sila'y naging palalo at ang Diyos tinalikdan. Hinamak nila at itinakwil ang kanilang tagapagligtas. Gaya po ng ating narinig sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, ito po ay isang pangyayaring naganap sa mga mamamayan ng bansang Israel, na sila rin naman ay nagnasa o ninais nila ang pag-unlad sa kabuhayan. Palibhasa ay malaong panahon sila ay naghihirap, lalo na po nung panahon na sila ay nasa Ehipto. Sila ay nasa pagkaalipin. Pero nang sila po ay ilabas ng Diyos doon at dalhin sa lupang pangako, naranasan nila ang isang klase ng pamumuhay na hindi lang sapat ang kinakain sa araw-araw, kundi sila ay nangabubusog o sumasagana. Sa madaling salita, naranasan nila ang umunlad sa buhay. Kaya lang, ang naging epekto ng material na kaunlaran na kanilang naranasan, silaan niya una ay naging palalo, pangalawa ay ang Diyos ay kanilang tinalikdan at hinamak. At dumating pa sa isang panahon, itinakwil nila niya ang kanilang tagapagligtas. Hindi po masama na mangarap o magnais tayong umunlad sa buhay. Hindi masama na ito'y ating maranasan. Ang masama lang po kung hindi tayo mag-iingat, baka matulad tayo sa unang bayang Israel na kapag ang tao umuunlad o yumayaman sa buhay, kasabay ng pag-unlad ay ang tao ay nagiging palalo. Sa ibang salita ng palalo ay nagiging mayabang. Sa paraang para bagang naabot niya ang kaunlarang yon dahil lang sa sarili niyang galing at husay. Minsan nakakalimutan ng tao yung tumutulong sa kanya kaya siya umunlad. Kumbaga,
Katulad ng Israel, bakit ba sila nakaalis sa pagkaalipin? Nakalimutan nila yung leader na ginamit ng Diyos na kasangkapang tumulong sa kanila para makalaya sa pagkaalipin. At nakalimutan din nila yung Diyos na siyang lalong tumutulong sa kanila para mabago ang paraan ng kanilang pamumuhay. Hindi nga lang nila nakalimutan. Sabi sa talata, dumating pa sa isang pagkakataong bukod sa naging palalo at mayabang, ang Diyos ay kanilang tinalikdan. Sa paraang dapat sana ang Diyos ay pasalamatan o paglingkuran. Pero ang mga tao noon ay natutong hindi na maglingkod o hindi magpasalamat sa Panginoon. Sa halip, hinamak paan niya nila sa pamamagitan ng kanilang salita. Kung babalikan natin yung mga pangyayari, may mga Israelita noon na nagsasabi, ano anyang papakinabangin natin kung maglingkod tayo sa Panginoon? Wala anyang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. So yun yung mga salita na hindi lang paghamak, yun ay malaking paglapastangan sa Panginoon. At hanggang sa tuluyan na nga nilang malimutan yung kanilang tagapagligtas. So ang punto, ito po ay nangyayari din sa ating panahon. Tayo po mismo ang makasasaksi. Meron tayong mga minsan ay kamag-anak pa natin, kaibigan, kakilala, na dating mahirap lang ang paraan ng pamumuhay. Pero nung sila umunlad sa kabuhayan, na bago ang kanilang mga paraan ng pananalita, pakikitungo at pag-uugali. Yung dating simple lang at mahusay makitungo, naging mayabang. No po? Pati sa paraan ng kanilang pakikitungo at yung dating laging nananalangin, nagdarasal o sumasamba sa Panginoon, dahil nagiging busy na dahil sa kanilang pag-unlad o kayamanan sa buhay na ito, wala nang panahon hanggang sa tuluyan nilang makalimutan at talikuran ng Panginoon. At pag may nagpapayo, nagtuturo sa kanila na magpasalamat sila, bumalik sila sa pagpupuri sa Panginoon, sabi nila, busy ako, wala na akong panahon dyan. Wala naman anya akong papakinabangan dyan kung da-attend pa ako ng ganyang mga activities o gawain. Kaya yan po ang nangyari sa mga unang tao na nagnais ng pag-unlad, na ang ninais lang nila ay pag-unlad sa kabuhayan, hindi nila isinalig sa pag-unlad na ninanais ng Diyos, nagdulot ito sa tao ng hindi magandang kalagayan. At yan din ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Opo. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi nga masamang mangarap na maabot natin at maranasan natin ang pag-unlad sa buhay. Pero teka muna, tiyakin natin ang ating kalooban. Ano nga ang nasa iyong puso kung bakit ninanais mo na magkaroon ng pag-unlad sa iyong buhay? Marahil may mga tao kasi na ang motibasyon kung bakit nagsisikap sa buhay na ito at maabot ang tinatawag na pag-unlad sa kanilang kabuhayan ay sapagkat naroroon ang intensyong makaganti sa mga taong sa kanila ay umapi. O dili naman kaya ay upang ipamuka sa mga tao na sila man ay mayroong silbi sa lipunang kanilang ginagalawan. Kaya dito po mga giliw naming mga taga-subaybay ay mauunawa natin na hindi po sapat na mangarap tayo at kung maabot natin ang pangarap na ito ay dumating tayo sa isang sitwasyon na halos wala na tayong kinikilala o iginagalang. Mga giliw naming taga-subaybay. Kaya dito'y pinag-iingat ang tao. Kung ikaw man ay nasa kalagayang masagana ang iyong buhay, huwag tayong masumpungan na para bagang kinakalimutan na natin ang ating Panginoon Diyos, na para bagang ang pagtitiwala natin ay inilalaan na natin at iniuukol sa mga pagpapalang tinanggap natin kaysa doon sa nagkaloob ng pagpapala. Gayon din, ingatan natin na huwag mabago ang ating pag-uugali kung paanong dapat ay mayroon tayong mababang kalooban. Hindi sana ito nababago ng pag-unlad natin sa buhay na ito. Huwag tayong maging gaya ng isang taong ang tingin sa kanyang sarili ay humihigit sa kanino man. Ito po ay hindi kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Gaya ng binabanggit, hindi masama ang mangarap sa buhay na ito. Hindi masamang maghangad na umunlad ang ating pamumuhay.
Pero sa isang paraan ng pagtuturo, kapatid na Neraya, alinsunod sa banal na kasulatan, ano naman ang pag-unlad na siyang ninanais ng Diyos para sa mga tao, kapatid na Neraya? Ang sagot po ay mababasa natin sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2, sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Napakalinaw po ang mga ipinahayag na ito batay sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Sa pagkasangkapan ng Diyos kay Apostol Pedro ay sinabi niyang tularan natin ang ngayong mga sanggol. Sila ay nananabik, nagnanais na makakuha ng gatas na siyang pangunahin nilang pangailangan. Pero kung ang sanggol ay nagnanais at nananabik sa gatas na uko sa laman, tayo naman manabik at nasain natin yung gatas na espiritual. At itong gatas na espiritual ay nagpapakilala ng mga pangangailangang espiritual. At ayon sa talata, upang umunlad tayo sa pananampalataya hanggang sa kamtan natin ang ganap na kaligtasan. Opo, hindi masama na magnais tayo na umunlad sa buhay na ito. Pero sa kabila ng ating pagnanais na umunlad, dapat malaman natin yung pag-unlad na ninanais ng Diyos na lalong mabuti para sa atin. At ayon sa kasulatan, ang pag-unlad na ito ay umunlad tayo sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang pag-unlad sa pananampalataya, malaki ang kinalaman nito para kamtan natin ang ating ganap na kaligtasan. Sapagkat ayon nga sa Biblia, ang layunin ng pananampalataya ay pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya hindi sapat na tayo po ay merong sinasabing paniniwala lamang o pananampalataya sa Panginoon at sa kanyang mga aral. Ang gusto po ng Panginoon, kung may pagkakilala tayo, paniniwala o pananampalataya sa Kanya, paunlarin pa natin. Huwag tayong makontento na kung ano yung paniniwala natin dati ay hanggang dyan na lang tayo. Kailangan habang lumilipas ang mga araw at panahon, kailangang tumaas yung antas ng ating pananampalataya. Umunlad ito. Sapagkat, gaya ng ating narinig, sa pag-unlad natin sa pananampalataya, malaki ang kinalaman para kamtan natin pagdating ng takdang panahon yung pinaka-importanting bagay, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, kahit makamtan mo ang lahat ng kayamanan sa sanglibutang ito, pero mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala ka anyang papakinabangin. Kaya, kung meron tayo una-unang isinasaalang-alang sa mga bagay na ating pinapangarap o ninanais, ito po yun, yung pag-unlad na hindi po magdudulot sa atin ng masamang epekto katulad ng mga Israelita na umunlad sa kabuhayan lamang at hindi sumabay yung pag-unlad sa espiritual na bagay, nagdala sa kanila sa pagkaligaw at kapahamakan. Pero pagka ang ninais nating pag-unlad, yung kaunlarang gusto ng Diyos, tiyak po, mapapabuti tayo. At ang tawag po dyan, umunlad tayo sa pananampalataya hanggang sa kamtan natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito po yun, mga giliw namin, mga taga-subaybay. Ibig mo bagang umunlad ang iyong kabuhayan? Ito ay matuwid. Subalit upang maingatan natin na huwag tayong mahulog sa pagpapalalo at huwag tayong mahulog sa pagtalikod sa Diyos, kalakip ng pag-unlad natin sa kabuhayan ay pinakananais din naman ng ating Panginoon Diyos na ang lahat ng tao ay umunlad sa pananampalataya. Opo, kailangan nating paunlarin pa yung pananampalataya o paniniwala natin tungkol sa ating Panginoon Diyos na ninanais nating paglingkuran at lubos nating makikilala ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa paraang umuunlad ang ating pananampalataya. Kung sinasabi dahil sa pag-unlad ng pananampalataya ay kakamtan natin
ang kaligtasan. Bukod dito, kapatid na Neraya, ano ang dapat na maging pagkaunawa pa natin sa kahalagahan ng pag-unlad sa pananampalataya? Ang sagot po na muli mababasa natin sa Biblia ay nakasulat sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 5. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Napakahalaga po na maranasan nating umunlad tayo sa pananampalataya. Bukod sa ito ay ninanais ng Diyos at ito may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. Ayon kay Apostol Santiago, dapat nating maunawaan na ang pag-unlad sa pananampalataya, isa ito sa dahilan kung bakit tayo pinili o hinirang ng Diyos kahit ang kalagayan natin sa mundong ito ay sabi nga, dukha sa sanglibutan. Pinaalala niya yan sa mga unang mananampalataya. Ang sabi po niya, dinggin ninyo mga minamahal ng kapatid. Huwag niyong kalilimutan ang bagay na ito na hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutan upang maging mayayaman sa pananampalataya. So kaya kahit tayo dukha, hindi natin dapat ikalungkot o parang tingnan nating mababang uri yung kalagayan natin na mahirap. Kung aalamin natin ang napakabuting kalooban ng Diyos ng kanyang pagpili o paghirang sa atin sa kabila ng ating karukhaan o kahirapan, meron siyang napakabuting gustong gawin o baguhin sa buhay natin. Kahit dukha tayo sa mga material na bagay, gusto niya, kaya niya tayo tinatawag, hinihirang at ginagawang lingkod niya, tayo kanyang paunlarin o payamanin. Sabi nga sa talata, upang maging mayayaman sa pananampalataya. Opo, yun ang unang gusto ng Diyos na paunlari sa atin o payamanin tayo. Yumaman muna tayo sa pananampalataya. Sapagkat pag yumaman ang ating pananampalataya sa Diyos, yumaman ang ating pananampalataya sa kanyang mga aral turo, tupalo na po yung pagyaman o pag-unlad sa mga material na bagay. Sapagkat napakalaki po ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Panginoon at sa kanyang mga aral. Ito yung gagabay sa atin para maranasan natin yung dalawang klase ng kaunlaran. Yung maunlad na tayo sa spiritual, maunlad pa tayo sa mga kabuhayan sa buhay nito. At ang ikalawa, yung pagpili ng Diyos sa atin, hindi lang para maging mayaman tayo sa pananampalataya sa isang panahon. Pag naranasan natin yung estadong ito, maging tagapagmana tayo ng kahariang ipinangako niya. Kailangan lang manatili tayong umiibig sa Kanya. Opo, merong kaharian sa langit na inihanda ang Diyos na doon niya tayo gustong ipagsama na sabi nga better place compared do sa place na kung saan ka naroon ngayon. Kung merong safe and better place, higit kaysa sa kinalalagyan mo, nandun po sa kingdom of heaven. Yun ang inihahanda ng Diyos sa mga hinirang at pinili niya na nakarating sa pagiging mayayaman sa pananampalataya. Tandaan po natin, gagawin niya tayong tagapagmana ng kahariang ipinangako niya. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay mapagtatanto natin kung atin pong bubulay-bulayin ang pagpapahalaga ng ating Panginoon Diyos sa mga bagay na ukol sa espiritu at sa mga bagay na ukol sa material. Kitang-kita natin ngayon sa pagkakataong ito na ang Diyos ay lubos na nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual na ibig niyang pakinabangan nating mga tao. Sinasabi ng mga pagtuturong ito na para sa atin ng mga tao na ang pangunahing nating priority ay ang mga bagay na ukol sa material, ngayon ay ginagabayan tayo ng pagtuturong ito. Sinasabi sa atin, bago ang mga material na bagay, ay dapat natin munang maunawaan ang mga bagay na ukol sa espiritu. Sa timbangan ng pagpapahalaga, dapat po nating maging kagaya ang Panginoon na lubos na nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Gaya po ng sabi ng kapatid na Neraya,
kung tayo po'y umunlad, yumaman sa pananampalataya, to follow na lang. Ibibigay pa rin ng Panginoon ang pag-unlad natin sa material na bagay. Sapagkat huwag tayong dapat makontento na umunlad tayo sa material na bagay, subalit napabayaan naman natin ang ating pananampalataya. Hindi natin napaunlad at napayaman ang ating pananampalataya na dahil doon ay posibleng hindi natin kamtin ang mga pangako ng Diyos na sinasabi po sa atin. Gaya po ng sinabi ng Apostol Pedro, kung tayo yumaman sa pananampalataya, umunlad sa pananampalataya, tayo'y magiging tagapagmana ng kahariang ipinangako ng Diyos nang sa Kanya ay umiibig. Kaya tayo na po, mga gilo naming taga-subaybay, isang matibay na pag-asa ang ibiglikhain sa puso natin na huwag tayong magdaramdam kung tayo po ay nananatiling mahirap at nasa kagipitan ng ating kabuhayan, sapagkat narito ang isang mabuting pagkakataon upang tayo ay magsiyaman at umunlad sa pananampalataya. Kapatid na Neraya, marahil itinatanong ng ating mga taga-subaybay, papaano ko mapayayaman o mapauunlad ang aking pananampalataya? Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito? May mga tiyak na paraan po na itinuro ang mga unang lingkod ng Diyos. At isa po sa nagturo para marating ng tao ang spiritual na kaunlaran. Mapabilang siya sa kalipunan ng mga taong mayayaman sa pananampalataya ay nakasulat po sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 22. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Dadapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Napakaliwanag po ng mga paraang ito na itinuro ng Apostol Santiago. Maunawa natin may 5 mahalagang bagay siyang sinabi na kapag ito po ay pinaniwalaan natin at ito'y ating pinagsikapang gawin, tiyak po mararating natin ang pag-unlad ng ating pananampalataya sapagkat ito yung pinagsikapan at ginawa ng mga unang mananampalataya. Ano-ano po yung 5 bagay na ito? Una, ang sabi po ng Apostol Santiago, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Pangalawa, magmakupad sa pananalita at pagkagalit. Pangatlo, ihiwalay ang lahat ng karumihan at kasamaan. At ang pang-apat, tanggapin ninyong may kaamuan ang mga salita ng Diyos na makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. At ang panghuli, huwag tayong maging tagapakinig lamang. Kailangan na niya maging tagatupad kayo ng salita o utos ng Diyos. So pag nagawa po natin itong 5 bagay na ito, makakaasa po tayo, uunlad tayo. Inuulit ko po, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Anong sabihin nitong magmaliksi sa pakikinig? Doon tayo dapat maagap. Pag meron tayong pagkakataon, o hindi nga lang may pagkakataon, gumawa tayo ng pagkakataong makapakinig ng mga aral at salita ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kahit kapag ang tao po ay walang interes o hindi nagpapahalaga at hindi naglalaan ng panahon makinig ng mga aral ng Diyos, napaka-imposible pong magkaroon siya ng pananampalataya o umunlad ang kanyang pananampalataya. Kaya huwag nating mamaliitin yung pakikinig. Diyan magsisimula ang ating pagyaman sa pananampalataya. Mag-ingat lang tayo sa ating pinapakinggan para huwag tayong magkaroon ng lisyang pananampalataya. Dapat po sa mga kinakasangkapan ng Panginoon. Pangalawa, kailangan ayusin natin yung paraan ng ating pananalita at pag-uugali. Kahit po sa pagyaman sa buhay na ito,
Meron tao sanang yayaman pero hindi maayos magsalita at hindi inaayos yung pakikitungo, laging galit. Kaya dahil doon, wala siyang nabubuong transaksyon. Inaayawan siya ng mga katransaksyon niya sa trabaho, sa negosyo. At pag nagmamanis ng tao, iniiwan siya. Kaya hindi po umuunlad o yumayaman. Pero yung mga taong maayos makitungo, maayos magsalita, yan ang umuunlad. Ganun din po sa paglilingkod, sa pananampalataya. Magmakupad tayo sa pananalita. Hindi basta makapagsalita lang. Isipin muna natin yung mga bagay natin sinasabi at tanggalin natin yung pagiging magagalitin. Hindi magpapayaman sa atin yan sa pananampalataya. At kung meron na tayong mga nagagawang kasalanan, kalayawan, kumbaga sa mundong ito, sabi nga, kahit mayaman ka na, pag sinabayan mo ng bisyo at kasalanan, yung pagninegosyo, maghihirap ka. Lalo na po sa pananampalataya. Hindi pwedeng yumaman ka sa pananampalataya kung hindi mo ihihiwalay sa katawan mo yung karumihan at kasamaan. Talagang tatalikuran mo yan. Nakakahadlang yan sa pagyaman ng pananampalataya. At kailangan marunong kang tumanggap na may kaamuan sa mga salita ng Diyos o sa mga payo ng Panginoon. Pagka ang tao, ang tingin niya sa sarili niya, siya yung palaging tama, ayaw tumanggap ng payo, hindi yayaman po yan. Ano po? Kahit sa pananampalataya. Tampang huli, okay po na nakikinig tayo, naniniwala tayo, pero ang lalong mahalaga, yung mga napapakinggan at pinapaniwalain nating aral, tuparin natin. Pagka tayo tumupad sa mga aral, sinunod natin, ang Diyos na po ang magpapayaman sa ating pananampalataya. Pakikita natin ng biyayang hatid ng kayamanang espiritual. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Kung ang pagpapaunlad at pagpapayaman sa ating pananampalataya ay mayroong nakatakdang pangako na ipagkakaloob ang Diyos, sinong aayaw at sinong tatanggi? At sino ang tao na mawawalan ng interes sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon? At higit sa lahat, sa bawat salita na ating napapakinggan na siyang turo ng ating Panginoon, napakahalaga po na ito ay ating tinutupad sa ating araw-araw ng ating pamumuhay upang magkaroon po ng kabuluhan ang ating pakikinig kaugnay ng pag-unlad sa ating pananampalataya. Sana ito'y pagpalain ng Diyos sa ating mga puso, magawa nating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.